Paglapit pa lang ni Erho sa lumang gate ng ancestral house, ay agad niyang napansin ang isang lalaki na nakasilip sa saradong bintana. Nakatingin sa kanyang nanilisik nitong mga mata na tila ba'y galit na galit. Ngunit binaliwala niya iyon at tumuloy pa rin siya roon bilang transigns. Walang-wala sa isip niya na nasa panganib ang buhay niya. Bukod sa malapit ng dumilim ay nakadama na rin siya ng pagod. Hindi biro ang magmamaneho ng kotse at magbiyahe ng ilang oras mula sa Manila. Idagdag pa ang aberyang pinagdaanan niya kahit habang paakyat sa Baguio City. Naplatan siya ng gulong ng sasakyan sa lugar na walang vulcanizing shop, kaya kinailangan niyang magpalit na siya mismo ang gumawa. Ilang oras din ang iginugol niya, kaya naragdagan ang expected time na dapat sana ay nasa pupuntahan na siya. Minabuti niyang magpalipas na lang ng gabi sa isang ancestral house na kanyang nadaanan. Gusto niyang makapagpahinga na muna at maaga na lang ulit siyang magbibiyahe. May karatula sa lumang gate ng bahay. Bagamat halatang luma na ang bahay na ay sa tingin naman niya ay maayos pa. Kaya hindi siya nagdadalawang isip na doon na muna tumuloy at magpalipas ng magdamag. Siguradong hindi ganoon kamahalan ang babayaran niya, kaya mas okay iyon sa kanya. Inihimpil niya ang kotse sa gilid ng kalsada at bumaba siya roon. Agad siyang napapislig dahil nanuot sa balat niya ang lamig ng paligid kahit nakasuot na siya ng jacket. Hindi may pagkaila na nasa Baguio City na siya. Paglapit pa lang niya sa lumang gate ng ancestral house ay agad na niyang napansin ang isang lalaki na nakasilip sa saradong bintana. Nakatingin sa kanya ang nanilisik nitong mga mata na tila ba'y galit na galit na. Namunot ang noo niya habang nanatili ang mga mata rito. Naitanong niya sa sarili kung sa kanya nga ba nagagalit ang lalaking iyon. Bakit hindi pa naman siya tumatawag, kaya hindi ba siya nakagawa ng ingay at hindi niya ito nabulahaw kung ito nga ay natutulog na. Ikinibit na lang niya ang balikat at binaliwala iyon. Sa unang pintuan ng bahay na niya itinuon ang mga mata at nagsimula siyang tumawag. "Magandang hapon po," sigaw niya. "Tao po." Sa ikatlo niyang pagtawag ay saka bumawas ang unang pintuan. Isang babae ang lumabas doon na may maluwag na ngiti sa labi. Nakadama siya ng tuwa dahil doon. Naisip niyang mabait ito at swerteng doon siya natuloy kung ito ang may-ari ng bahay. "Good afternoon, ma'am." Masaya nitong sabi ng makalapit sa kanya. "Bakasyonista ka?" "I'm from Manila po. May papasya na lang po akong kaibigan dito sa bayan nyo. At hindi ako magtatagal, maybe 3 or 2 days lang po." "Gusto mo mag-transcends dito? Okay lang sa'yo kahit medyo luma na itong bahay. Anyway, mas mura naman akong sumingil kumpara sa iba rito. Magpapalipas lang po ako ng magdamag at early in the morning ay bibiyahe na uli ako. Medyo napagod na lang ako kasi ako, kaya gusto kong makapagpahinga. Ayaw ko na rin ho kasing abutin ng dilim sa daan. Ang totoo ho'y hahanapin ko pa rin yung address ng pupuntahan ko." "Ganun ba? Sige, welcome ka rito sa bahay ko. Pasok ka para makita mo yung room na tutuluyan mo at mapag-usapan na rin natin kung magkano ang babayaran mo." Pinuksan nito ang gate. Agad siyang pumasok doon. Isang katulong lang ang kasama ko rito sa bahay. Pero umuwi siya kanina sa bayan nila, kaya nag-iisa ako ngayon. Wala ring ibang transients, kaya natuwa ako nang makita ka. At least kahit ngayon lang magdamag ay may makakasama ako. Bigla niyang naalala ang lalaki sa pintana.
na nakita niya kanina. Sino iyon? Nag-iisa ho kayo ngayon? Atubili niyang tanong. As in, walang kasama? Oo, at sanay na ako madalas umuwi si Gina sa kanila kahit stay in siya rito. May lalaki ho kasi akong nakita kanina. Nakasilip ko siya sa bintana nitong bahay niyo. Ang totoo nga ho'y para siyang galit. Namutla ito. Kitang-kita niya kung paano itong tumingin sa bintana ng bahay. Kung saan niya nakita kanina ang isang lalaki. Nabakas niya sa mukha nito ang tila takot. Mrs. or Miss pa po? Napapalunok itong muling tumingin sa kanya. Ako nga pala si Evelyn. Ebs for short. Wala po akong asawa bangmat may edad na. To be honest, matandang dalaga ako. Kaano-ano ho ninyo yung lalaki sa bintana? Kapatid? Oo, kuya ko siya. Pero wag na natin siyang pag-usapan pa. Pinihit nito ang doorknob na unahang pintuan. Binuksan niya iyon. Tuloy ka, Erho. What a name, Unique. Inawad siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. At bagay sa'yo, salamat ho, Tita Ibs. Payapang kalooban ni Erho na humiga sa kama. Dahil mabait ang may-ari ng bahay ay walang agam-agam sa isip niya na sandaling iyon. Hindi ito nakakaalang ang kasama kahit babae, kaya kahit sila lamang dalawa ang magkasabay sa pagkain ng hapon ay marami silang napagkwentuhan. Masarap din itong magluto kaya naparami ang kain niya. Bali, bay kasama sa babayarin niya ang pagkain. Talagang wala siyang pinagsisihan at doon siya tumuloy dahil kung tutusin ay napamura siya. Dahil napagod pa rin ay agad siyang nagpaalam na tutulong na pagkatapos maghapunan. Kontento siyang pumasok sa kwarto na maayos at malinis. Pagkatapos niyang magpalit ng damit ay humiga na nga siya sa kama. Ipinikit niya ang mga mata. Agad naman siyang nakatulog. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas nang bigla na lang siyang nagising. Hindi niya may paliwanag ang kakaiba niyang naramdaman ng sandaling iyon. Kaya kunot no niyang inilinga ang paningin dahil bukas ang ilaw ng lampshade na nasa ibabaw ng bedside table ay agad niyang natanaw sa kanang gilid ng kwarto ang isang lalaki. Tuwid na nakatayo at nakatingin sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito at galit na galit. Napabalikwas siya sa pagkakahiga at kulat na naupo sa ibabaw ng kama. Agad na pumasok sa utak niya na ito ang lalaki na nakita niya sa bintana kanina. Bakit ho? Dapat kang mamatay. Bahaw ang tinig na sabi nito. Ang tulad mo'y hindi na dapat mabuhay pa. Anong ibig niyong sabihin? Wala ho akong kasalanan sa inyo. Napasigaw siya nang makita niyang itinaas ito ang kanyang kamay na may hawak na kutsilyo. Napatalon siya mula sa ibabaw ng kama nang ihakbang nito ang mga paa papalapit sa kanya. Papatayin siya nito at sasaksakin siya nito. At hindi siya papayag na mangyari ang gusto nito. Kaya nagdumali siyang lumabas sa kwartong iyon. Nanginig sa takot ang buo niyang katawan. Walang-wala sa isip niya na mangyari ang ganito at mapanganib ang buhay niya. Erho, muli siyang napasigaw sa gulat nang marinig ang sigaw ni Evelyn na lumabas sa kabilang kwarto at lumapit sa kanya. Anong nangyari, Tita Ebs? May lalaki sa loob ng kwarto at papatay niya ako. My God, usan nito. Sorry, Erho. I'm sorry. Siya ang kuya mo. Tita Ebs, siya yung nakita ko kaninang hapon na nakasilip sa bintana. Galit siya sa akin, galit na galit. Kaya gusto niya akong patayin. Kuminahon ka, Erho, halika sa kusina. Inom ka muna ng tubig para mapayapa ka. Pasensya ka na talaga. Hindi na siya tumanggi nang hawakan siya nito sa braso at ikinaya patungo sa kusina. Nanginginig pa rin ang buong katawan na nilingon niya ang bukas na kwarto na pinanggalingan niya. Hindi mawawalang takot sa buong niyang pagkatao, lalo pa nga at iniisip niya na baka sumunod pa sa kanila ang lalaking may hawak na batalin.
kung paanong mayanig ang pagkatao. Dahil sa naranasang panganib ay doble pa ang naramdaman niya matapos marinig ang sinabi ni Evelyn. Pasensya ka na at hindi ko naipagtapat sa iyo kanina ang tungkol kay Kuya Ernesto. Ayoko kasing matakot ka at hindi na umupa ng room dito sa bahay ko. Sayang din kasi ang kikitain ko. Pero papatay ang kuya mo. Patay na pala ang kuya mo, Tita Ebs. At kaluluwa na lang niya ang na-encounter ko sa kwarto kanina. Tumango ito. 1 taon na ang nakalipas nang nagpakamatay siya. Hindi niya natanggap ang kataksilan ng kanyang asawa. Dito sila dati nakatira ni Pamela at nakasama ko sila ng 3 taon. Nasaksihan ko kung paano sila mag-away at magkagulo. Itong mga huling araw, gusto na kasi ni Pamela na magkaanak pero hindi naman siya nagbuntis. Hanggang sa matuklasan nga nila na bawag pala ang kuya ko. Kung hindi niya mismo naranasan na makita at nasasaksihan ang kaluluwa ng Kuya Ernesto, ay hindi siya maniniwalang totoo iyon. Buong buhay niya ay hindi siya naniwala na totoo ang mga multo. Nagloko ang asawa ng kuya ko, pero may transience dito sa bahay namin na isang lalaking taga Maynila rin. Halos 1 buwan itong namalagi rito at iyon pala ay dahil lihim na nagkaroon sila ng relasyon. Hanggang sa sumama na nga si Pamela rito para lumayo. Naiwan ang kuya ko na sobrang lungkot hanggang sa naisipan na nga niyang magpakamatay. Tita Ebs, lahat ba ng tumutuloy dito sa bahay mo ay na-encounter ang kaluluwa ng kuya mo? Umiling ito. Nagulat nga ako kanina nang marinig ang sinabi mo na makakita ka ng lalaki sa bintana. Naisip ko agad na si kuya iyon kahit first time kong makarinig mula sa bibig ng taong tutuloy dito. Pero hindi ko alam kung bakit siya nagpakita sa iyo at kung bakit gusto kang saktan ng kaluluwa niya. Napalunok siya. Hindi siya sigurado sa naisip pero ipinalagay niyang iyon nga ang marahil ang rason. Ngunit hindi na niya sinatinig ang naisip kung bakit siya inatake ng lalaking nakita niya kanina sa bintana na walang iba kundi ang kuya ni Evelyn na 1 taon nang patay. Maagang umalis sa ancestral house ni Evelyn si Erho kinabukasan, ngunit hindi para tumuloy sa pupuntahan sana sa bayang iyon kundi para umuwi. Magaan ang kaloobang babalik siya sa Maynila upang ayusin ang buhay niya na muntik nang nasunog sa isang kasalanan. Ang totoo ay pupuntahan sana niya ang dating kasintahan na ngayon ay kasal na sa ibang lalaki. Na-meet niya itong muli sa Facebook at lihim sa asawa nito na nagkamabutihan silang muli. Magkikita nga sana sila ng personal kaya nagtungo siya sa Baguio City na mabuti na lang ay hindi nangyari pa. Ngayon niya naisip habang nagmamaneho pa uwi na marahil kaya nagkaroon ng aberya ang biyahe niya ay upang mahadlangan ang maling plano. Hindi talaga itinulot ng langit ang mangyari ang mali para hindi siya magkasala. Humantong din siya sa bahay ni Evelyn at na-encounter ang isang kaluluwang upang magliwanag ang utak niya. Hindi niya alam kung paanong nabatid nito na pagtungo niya sa bayang iyon ay magaganap sana ang pangyayaring nangyari na sa buhay nito. Kaya ito galit na galit sa kanya at nagawa na ngang magpakita sa kanya habang nakasilip sa bintana. Hindi na ito hinayaan pang mangyari sa asawa ng dati niyang kasintahan ng ginawa ng asawa nito rito. Talaki sa bintana, kabuntong hininga niyang sabi sa kangumiti, "Mang Ernesto, salamat sa ginawa mo. Labis mo man akong tinakot at halos ikamatay ko na ay pinasasalamatan talaga kita dahil pinigilan mo ako at hindi na ako magkasala. Hindi na nangyaring nagtaksil ang ex-girlfriend ko sa kanyang mister. Uuwi ako ngayon na malinaw ang utak ko dahil sa kakaibang karanasang ito."